Shalom, Shalom Alaikum, mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Biyernes. Okay. At binabati ko yung mga kaibigan natin, elders, Kuya Romy Nunez, si Brother Joseph June Quijano, at saka si Mystery of Faith, Iglesia Catholic, at mga kapatid natin, kapwa natin mga Katoliko, at mga kapatid natin, mga separated brethren natin, from time to time ay nakakasama natin dito. So, shalom sa inyong lahat. Sa umagang ito, before we will start, let us pray. Using this prayer of the church, the Litideyong prayer. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You are God, we praise you. You are God, we acclaim you. You are the eternal Father. All creation worships you. To you, all angels, all the powers of heaven, cherubim and seraphim, sing in endless praise. Holy, holy, holy Lord God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. The glorious company of apostles praise you. The noble fellowship of prophets praise you. The white-robed army of martyrs praise you. Throughout the world, the Holy Church acclaims you. Father of majesty unbounded, your true and only Son, worthy of all worship, and the Holy Spirit advocate and guide. You, Christ, are the King of glory, the eternal Son of the Father. When you became man to set us free, you did not spurn the virgin's womb. You overcame the sting of death and opened the kingdom of heaven to all believers. You are seated at God's right hand in glory. We believe that you will come and be our judge. Come then, Lord, and help your people, both with the price of your own blood, and bring us with your saints to glory everlasting. Save your people, Lord, and bless your inheritance. Govern and uphold them now and always. Day by day we bless you, we praise your name forever. Keep us today, Lord, from all sin. Have mercy on us, Lord, have mercy. Lord, show us your love and mercy, for we put our trust in you. In you, Lord. Is our hope, and we shall never hope in vain. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. We thank you, Lord, for this morning, for another life, another opportunity, another privilege, your blessings and giving us or protecting us. And we entrust you this day, and we entrust you this activity they will do, the reading of your word, and then reflecting on it. Speak to us and bless us, and make our hearts like a fertile soil, O Lord, that I will receive your words, and it will grow and have its fruits, and it will have a good harvest when time comes. And we are claiming also your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that says, for the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and in every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. We ask all these things through Christ our Lord, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. Okay.
25th of April ngayon, mga kapatid. At tayo'y Friday. At patuloy na ang pagdadalamhati ng ating simbahan sa buong mundo sa pagpanaw ng ating Pope Francis. So yan, kinabit ko yung plug ko sa likod, pero still hindi pa rin normal yung kulay ng live ko. I think may mga standard ang TikTok na baka nalabag ko kaya ganyan, mayroong ganyan. So, shalom mga kapatid. And then, dadako na po tayo sa Ebanghelyo ngayon. Babasahin na po natin yung Ebanghelyo. It's taken from the Gospel according to St. John. Okay. Chapter 21, verses 1 to 14. Glory to you, Lord. Jesus After this, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's son, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we also will come with you. So they went out and go into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, children, have you caught anything to eat? They answered him, no. So he said to them, cast the net over the right side of the boat, and you will find something. So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish, meat, and bread. Jesus said to them, bring some of the fish you just caught. So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, come, have breakfast. And none of the disciples dared to ask him, who are you? Because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, the Resurrection series, mga kapatid, it is still Easter season. Octave, pang how many days ngayon? Okay, octave of Easter. Okay, tingnan natin kung how many days. Ayan, Friday in the octave of Easter. Octave pa rin. So, ay pangatlo ng pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. So, sa loob ng 40 days, ay from time to time, ay
nagpapakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad para sila muling palakasin sa kanilang pananampalataya. Sapagkat alam naman natin na sapagkat alam naman natin na ang mga alagad ay takot na takot, nagtatago sila sa otoridad ng mga Hudyo kasi baka sila huliin at sila naman ang isusunod na ipapatay or ipapako sa krus. So that is why plus factor gumawa ng kwento ang mga otoridad ng mga Hudyo na ninakaw ng kanyang mga alagad ang bangkay. So kaya sila rin nagtatago. Then dito ngayon ay nagdesisyon sila, baka sa katatago nila mga kapatid ay nagutom na rin sila. Sa katatago nila nagutom na rin sila at alam natin na sila ay mga mangingisda, kaya nangisda sila. Nagsabi San Pedro na mangingisda ako. Sige, sasama kami. Sapagkat sila ay mangingisda. At nakita natin dito sa account na ito ng Ebanghelyo na magdamag silang nangisda, wala silang nahuli. So, despite they are expert na mangingisda, sapagkat sila ay mangingisda noong tinawag ng Panginoon, ay makita natin na magdamag silang nangisda, sabi, ngunit wala silang nahuli. Kaya, tinawag sila ng Panginoon, mga anak, meron ba kayong nahuli? Sabi dito Okay. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" Yan. They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat, and you will find something." So they cast it and were not able to pull it, and because of the number of fish. So si John, sabi niya, verse 7, so the disciples whom Jesus loved said to Peter, si Jesus saying, John the Beloved ito, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment. So yun, mga kapatid. So, yung sa isang resurrection account, nung si Maria Magdalena ang, mga kapatid, alalahanin ninyo, itingnan natin. Si Maria Magdalena nakakita sa Panginoon, noong sinabihan niya si Maria Magdalena, sabi niya, sabihin mo, tell my brothers that I will go to Galilee. Yan, tell my brothers that I will go to Galilee. Pero dito, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad na diba? So lahat ng mga binabanggit ng Panginoong Jesucristo, note mga kapatid, ay meron itong kahulugan, meron itong kaya niya binabanggit ito for them to realize na siya yung sinasabi doon sa mga hula sa propesiya. Halimbawa, pag sinasabing Son of Man, it is not because Son of Man sapagkat siya ay taong-tao lang talaga, hindi dahilan ganon na taong-tao lang siya, kundi siya ay alam natin yung kanyang nature that he was, alam natin yung kanyang nature that he was, alam natin yung kanyang nature that he was na. Bigla So, lumiwanag na mga kapatid. Bigla So, biglang nakat po Naiwan ko anong dahilan. So, kung naalaala nyo, kapag laging sinasabi ng Panginoon yung Son of Man, it is because kapag binanggit niya yun, ay meron siyang ibig iparating. Siya yung katuparan ng hula na sinasabi sa banal na kasulatan. That is why he usually used that title. Kung malaala nyo, di ba, kahit si Mama Mary, yung sinasabi niya na si Mama Mary ay woman, hindi dahilan sa disrespect niya si Mama Mary, pero
pinapatunayan niya na si Mama Mary yung katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan. Halimbawa, doon sa Genesis chapter 3, verse 15. At saka tinawag niya si Mama Mary doon sa yung pag-turn ng water into wine doon sa Cana, doon sa kasalan sa Cana sa John chapter 2. And then, kapag ginamit niya naman yung title na Son of Man, ipinapakita niya rin na siya yung katuparan na sinasabi sa Daniel chapter 7, verse 13 to 14. And then, dito, and then dun sa, sinabi ko nga sa inyo kanina na nung nagpakita siya kay Mary of Magdala, ang sinabi niya, tell my brothers that I will go to Galilee. Tinawag niya ang kanyang mga alagad na mga brothers. And then, sabi niya kay Mary of Magdala, sabi niya, wag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako hindi pa ako nakapunta sa Ama, na inyong Ama ang aking Diyos at inyong Diyos, di ba? So, tinawag niya yung kanyang mga alagad na brothers. Pero dito sa event nito, sa tagpong ito, tinawag niya yung kanyang mga alagad na children. Children. Di ba? Bihira ito dito mo lang parang it seems dito mo lang marinig yung tinawag niya yung kanyang mga alagad na mga anak. Meron ba kayong mga huli? Alam naman natin na mas matanda San Pedro kaysa sa kanya. Ang Panginoon Kristo ay 33 years old and a half lang siya. Diba? Kasi 30 years old siya nang start ng ministry niya. At ang ministry niya itinapos niya ng 3.5 years, mga kapatid. So, bata siya, mas matanda si San Pedro sa kanya, pero tinawag niya yung mga alagad niya, mga anak, children, mga anak. Kasi si John the Beloved lang yung pinaka-youngest sa mga apostles niya, mga kapatid, yet tinawag niyang children. Bakit kaya tinawag niyang children? Okay. Di ba? So, tingnan natin na mga kapatid, tinawag niyang children. Bakit? Kasi isa sa title ng Panginoon sa Isaiah chapter 9. Kikat ni TikTok talaga eh. Ginawa niya na yung normal na kulay. Ginakat talaga eh. Ginawa niya na yung normal na kulay ng live. Yet, pangalawang beses niya itong kinat, mga kapatid. So, nakat. So, tuloy natin na doon sa tagpong ito, tinawag namang ng Panginoon yung kanyang mga alagad na children. So, bibigyan natin ito ng pansin, mga kapatid, kasi it is just, hindi ito baliwala lang, mga kapatid. Hindi ito baliwala lang. Bakit tinawag niya yung kanyang mga alagad? Sabi ko nga sa inyo, mas matanda pa yung kanyang mga alagad maliban kay John, di ba? Kay John the Beloved. Si John the Beloved yung pinaka-younger sa mga apostle. So San Pedro ay matanda na nung tinawag niya. So ibig sabihin, mas matanda sa kanya yung kanyang mga alagad. Kasi siya 33.5 years lang siya, ang Panginoong Kristo. So tinawag niya ang kanyang mga alagad na children. So bakit niya tinawag na children, mga kapatid? Ay, Pablo, good morning. Nakadalawang beses na Pablo na na naputol, bigla na lang naputol, then na normal na yung kulay, pero biglang dalawang beses na naputol. So bakit, tingnan natin mga kapatid, bakit tinawag niyang children yung kanyang malagad? So hindi pwede ito, ginagawa ito ng Panginoon, hindi ito dahilan sa walang dahilan, kundi meron itong kahulugan palagi every time na sasabihin niyo yung ganun. Sinasabi sapagkat isa sa title ng Panginoon, pakinggan natin mga kapatid, dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Okay? Sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, dito sa Magandang Balita Biblia ko. Yan, ito isa sa mga pinakalumang Bible ko. 2010 ko yata ito nabili. Yan. Pero sira na. Okay. Sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, sabi niya, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki
at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Walang hanggang Ama. That is why, tinawag niya yung kanyang malagad na mga anak. Meron ba kayong huli? You see, mga kapatid? Expert sila ng mga mangingisda, mga kapatid. Pero wala silang nahuli na magdamag. Pero nung dumating ang Panginoong Kristo, hindi nila na-recognize, yet sinunod nila ang Panginoon. Sabi niya, sige, uhulog ninyo ang lambat sa kabilang kanan, sa gawing kanan ng bangka. At nakahuli sila ng Blessed Morning the Boy. Nakahuli sila ng 153, mga kapatid. So, ang kahulugan daw nito, and then, bagamat ganun karami at iba-ibang klaseng isda, ay hindi daw napunit yung lambat. You see? So, hindi napunit ang lambat. Ganun karami, nahirapan sila. So, ang ibig sabihin daw nun, mga kapatid, sabi ng simbahan, sabi ng mga narinig natin din sa ating mga kaparian, ang kahulugan daw po noon ay it is a global evangelization. Itong 153 fishes ay nagre-represent sa mga bansa na mai-evangelize. So it represents sa countries na ma-reach out ng ebanghelyo ng Panginoon. So bagamat ganun karami ay hindi napunit ang net or ang lambat. So sapagkat it represents ito'y kumakatawan, ang lambat ay kumakatawan sa ebanghelyo. So ang sabi ng Matthew 24:35, di ba? Heaven and earth shall pass away, but my word will remain forever. Mga kapatid. Boy! My goodness. So yun. So yun, mga kapatid, yun yung global, pag sinasabing yung yun yung kahulugan daw po noon na yung 150 fishes ay kumakatawan sa mga bansa na maaabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Diba? Kasi yan yung inutos sa kanila na sa Matthew 28 to sa Great Commission, Matthew chapter 28 verses 19 to 20, 18 to 20, diba? Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe whatever I have commanded you. Sabi niya, turuan sila ng mga bagay na itiniutos ko sa inyo. So yun, mga kapatid, yun daw yung kahulugan. Then, nung nakita nila yun, sa kanila na-recognize, sabi ni St. John, ang Panginoon yun. Sa kanila na-realize. Di ba nakita niyo yung mga sequence of event? Yung una, hindi nakilala ni Maria Magdalena, akala ni Gardiner. Doon, nung nakalipas ng araw ng Ebanghelyo, hindi nakilala ni Cleophas. Ang Panginoon, bagamat nakisabay sa kanila along the way, going to Emmaus, 11 kilometers or 7 miles away from Jerusalem. And then, nung kahapon, nung nagpakita siya sa kaniyang mga alagad, ay hindi rin siya nakilala, pero bigla na lang nag-appear ang Panginoon sa kanilang harapan. And then dito, ay nung narinig nila yun, because of the miracle, na-recognize nila, it was the Lord. Yan. And then, tumalon si San Pedro at pumunta sa Panginoon kasi na-recognize nila ang Panginoon sa pamagitan ng himala na ginawa niya. So,
alam ng Panginoon. Di ba, na itong bakit sa take note nasabi ko sa inyo, expert na mga mangingisda to, pero magdamag sila, wala silang huli. Pero nung sinabi ng Panginoon, sabi niya, ihulog ninyo sa gawing kanan ang lambat at nakahuli nga sila. Di ba naalala niyo ba yung nung sinisingil sina San Pedro ng buwis? Di ba? Very specific yung inutos ng Panginoon. Very specific yung inutos ng Panginoon, mga kapatid, kay San Pedro. Sabi niya, pumunta ka sa dagat at mamingwit ka. At ang isdang mahuhuli mo ay merong coins sa bibig. Kunin mo ito at ipambayad mo sa ating tax. Di ba? So, very specific, alam na alam ng Panginoon. At dito sa part na ito, bagamat sila expert na mangingisda, hindi nila masyadong kilala kung sino tong tao na to. Di ba kung ikaw expert na mangingisda, may magsasabi sa iyo, may magsasalita sa iyo na hindi mo kilala patungkol sa bagay-bagay sa pangingisda, di ba? Parang mamewang ka. Who you? Di ba? Ito pero hindi nila kinontra. Hindi nila kinontra, sinunod nila ang Panginoon. Okay? Sinunod nila ang Panginoon. So, nung sinunod nila, nagkaroon ng huli sila ng 153. Alam ng Panginoon kung saan yung isda. Kasi sabi ko nga sa inyo yung example natin kanina, si San Pedro nung inutusan niya na mangisda para ipambayad sa kanilang tax, ay sinabihan niya very specific. Dito sa Matthew chapter 17 verse 27, mga kapatid. Ito Matthew chapter 17 verse 27. Sabi niya, mga kapatid, okay. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. So you see? May tinalik ba na isda ang Panginoon doon? Tapos, pinapunta niya si San Pedro doon sa area na yon na malapit sa isdang tinali niya, na nilagyan niya ng coins. Di ba? Hindi. So, yun yung mga circumstances na alam nila, mga kapatid, na ang Panginoon lang makagagawa. Kaya, bagamat hindi nila nakikilala sa physical na hindi nila nakikilala Di ba hindi nila nakikilala? Pero nung gumawa siya ng himala, ay na-recognize nila, it was the Lord, kasi alam nila na walang makagagawa nun maliban sa Panginoon. Di ba yung Matthew 17:27, meron pa isa, mga kapatid, na isang mga circumstances. Okay. Doon sa Luke chapter 22 verses 10 to 12, mga kapatid, take note Luke chapter 22 verses 10 to 12. Ito, thank you Pablo sa mga bulaklak galing Japan. Okay. Okay, sa Luke chapter 22, okay, pwede po magtanong, anong pangalan nito? Shinigami, Sige, mamaya, basta related doon sa pag nag-uusapan natin. Or as long na kaya ko, sagutin ko. Pero kung hindi, ihanapan natin ang sagot. Kapatid. Okay. Dahil lang So, sa Luke chapter 22, 10 to 12, mga kapatid. So, dito sa Luke chapter 22, verse 10 to 12, ang sabi dito, mga kapatid, sabi niya, nung dumating ng oras na dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang
10 to 12. Hindi ba pala? Ito. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod. Na ito ay verse na 8 man. Inutusan na Jesus sina Pedro at Juan at ang sabi sa kanila, paroon kayo at handa ninyo ang ating hapunang Pampaskwa. Saan po ninyo ibig na maghanda kami? Tanong nila. Verse 10, sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. At sasabihin niya sa may-ari ng bahay, pinatatanong po, ng guro kung saan silid maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang malaking silid sa itaas na may nakahandang kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hampunang Pampaskwa. So you see, mga kapatid, di ba? Sa ganong paraan, sa ganong pangyayari, nakikilala nila ang Panginoon sapagkat alam nila na ang Panginoong Hesukristo lang ang makagagawa nun. That is why, bagamat hindi nila na-recognize ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-anyo ng kanyang mukha, yet, na-recognize nila ang Panginoon sa pamagitan ng himala at sa kanyang mga sinasabi. Kasi alam nila na ang Panginoon lang ang makagagawa nito, mga kapatid. Okay? Okay. Luke chapter, isulat natin para hindi natin makalimutan. 10 to 12. Okay. So you see, mga kapatid, so yung a man with a jar, di ba? Very specific dito sa Luke chapter 22 verse 10 to 12. At kung ano yung sinabi daw ng Panginoon, yun nga yung kanilang naratnan. May nakita silang lalaki na may pasan-pasang banga at sinundan nila, tinanong kung saan ng hapunang Pampaskwa, mga kapatid. So you see? Kaya alam nila, it is the Lord. Yan, kaya tumalon si San Pedro. Meron pa isang instance, mga kapatid. Brother Pablo, sulat mo bro, para kasi importante ito Isulat ko rin sa akin. Yung isa pa, yung okay. Isa pa, mga kapatid, na related dito na bakit nila nakukonclude na ang Panginoong Jesucristo ito. Sa Matthew chapter 21, mga kapatid, verses 1 to 11. Okay? Matthew 21, 1 to 11. Okay. Sa Bible niyo, tingnan natin, mga kapatid. Matthew 21. So, yung mga circumstances kinu-quote natin, mga kapatid, para maniwala tayo na ang Panginoon Jesucristo is not just merely a human being, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao, may dalawa siyang kalikasan, totoong tao,
at totoong Diyos. Okay? So dito, ito pa mga kapatid, Matthew 21, 1-11. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betpage sa bundok ng Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita ninyo roon ang isang inahing asno na katali kasama ang kanyang bisiro. Kalagyan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. So you see, pati yung asno na sasakyan niya nung pumasok siya sa matagumpay sa Jerusalem, very specific yung utos ng Panginoon. Pumunta kayo sa sunod na yun at makikita niyo yung asnong nakatali na may bisiro. Kalagyan ninyo. So you see, those are the circumstances na alam ng mga alagad na once na sinabi ng Panginoon ay totoo. Totoo kung ano yung sinabi niya, very specific, ay yun nga ang mangyayari, mga kapatid. You see? Okay. Okay, sulat ko ito mga kapatid para pwede nating balikan. And then itong Matthew chapter 21, 1-11. You see? So yun mga kapatid, na kaya nakilala nila ang Panginoon. Di ba? Nakilala nila ang Panginoon because of nung sinabi ng Panginoon sa gawin kanan ninyo ihulog yung lambat, at yun nga ang nangyari. Nakakuha sila ng 153 pieces, 153 na mga isda na halos magkasinsira ang lambat sa sobrang dami, mga kapatid. You see? Kasi sa lahat, siguro, tumanda na lang sila, wala pang nakagawa nun sa kanilang buhay. Ang Panginoon lang. Kaya despite na hindi nila na-recognize sa mukha ang Panginoon, yet alam nila ang Panginoon yon. Kaya nga sabi ni Juan, ang Panginoon yun. It is the Lord. Tumalon si San Pedro. See, mga kapatid. So, diyan natin makikita na after the resurrection, pinapatunayan ng Panginoon after the resurrection ay from time to time, nagpapakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad para sila palakasin, para patunayan na siya'y muling nabuhay, mga kapatid. Kaya nga ang totoo niyan, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, at hindi niya pinalakas yung kanyang mga alagad, yung hindi siya nagpakita sa mga alagad, baka bumalik na lang ng tuluyan ang mga alagad sa kanilang dating pamumuhay. Winter, ayun, may kami kasi, may mga inhit kami na isang si Star, yung inhit namin na Shih Tzu Poodle, kaya ganyan sila kaingay. So, ayan mga kapatid. So yun, mga kapatid, na alam nila ang Panginoon lang magagawa nito. Sabi ko sa inyo, itong mga tagpo na ito na nagpapakita ang Panginoon ay from time to time para palakasin ang kanilang kalooban, para patunayan sa kanila na muli nga siya nabuhay. Kasi bagamat ilang beses to itong, di ba sinabi na natin, before his death, 3 times niya itong inulit-ulit sa mga alagad. Yet hindi nila hindi nila mag-grasp, hindi nila maintindihan. Kasi nga sabi natin nung nakalipas na araw, yung expectation versus reality. Yan. Kaya nga pinapalakas ng Panginoon. Kasi kung hindi totoong nabuhay ang Panginoon, mga kapatid, baka bumalik ng tuluyan na itong mga alagad ng Panginoon Kristo sa kanilang dating pamumuhay. At yung sinimulan ng Panginoon, yung sinimulan niyang ministry, it will end to nothing. Diba? It will end to nothing. Pero, ang katibayan na
muli siyang nabuhay at pinatutuhanan nung 11 mga alagad at ng iba pang mga alagad na sumusunod sa kanila, katulad ng si Cleopas. Di ba? Hindi naman kasama yun sa 12. So 11 na lang sila kasi nagpakamatay si Judas. So kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, katulad din na Cleopas, bumalik na sila Emmaus, katulad dito, parang ginagawa na nilang unti-unting normal yung kanilang pamuhay. Bumalik na sila sa pangingisda, mangingisda sila, nagutom na siguro sa katatago. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, baka ang pinasimulan ng Panginoon na iglesia, na simbahan, ay nauwi sa wala. Pero katunayan na muli siya nabuhay sapagkat hanggang ngayon, tayo ang produkto ng katibayan na muli siya nabuhay. Bakit? Yung mga alagad na sumusunod sa kanya, yung mga eyewitnesses niya, ang nagpatotoo na tunay na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. At dito sa ang katibayan na muli siya nabuhay, na totoo yung kino-confirm niya na ang testimony ng kanyang mga alagad ay totoo, is because it was accompanied by signs and wonders. Sabi rito. Katapos nito, tatapusin ko na kasi medyo maingay si Dugdug. Okay? Dito sa Mark 16, verse 16 to 16, 19 to 20. Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Jesus, umakyat sa langit, humuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatutuhan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. So, it was accompanied by signs and wonders. So bilang patutuo na tunay na inutusan sila ng Panginoon Jesucristo. Na tunay na ang nag-utos sa kanila ay muling nabuhay, mga kapatid. Di ba? Si Moses, paano siya pinaniwalaan ng mga Israelita na siya isinugo ni Yahweh doon sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15? It is because of the signs and wonders na ipinakita ni Moses sa harapan ng mga Hudyo at ng Parao, mga kapatid. So yun yung katibayan. So the same with the disciples na tunay na totoo na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo at nangaral sila na may kasamang tanda, himala at kababalagan. Katibayan na tunay na ang kanilang pinangangaral patungkol sa Panginoong Jesucristo na muling nabuhay ay totoo at hindi lamang gawa-gawang kwento, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid, shalom. Maingay ngayon, so that is why, salamat, praise the Lord, na normal na yung kulay ng ating TikTok, hindi na mapula, praise God, do 2 beses kaninang namatay. So maybe that is by now, si Shinigami, thank you sa follow, bro or sister. Kasunod na lang siguro yung tanong mo kung sakaling kaya natin, sasagutin natin. Kung hindi, hahanapan natin ang sagot, kapatid. So that is by now, mga kapatid. Shalom, may God bless us. Wala yung dalawa nating elder, si Kuya Romy Nunez at saka si Brother Joseph John Quijano. God bless sa inyo at shalom. Thank you, Pablo, sa roses kanina. Salamat sa nag-tap ng screen at maging yung nag-like 658 lahat. Hindi, yan, may flood likes yan, kaya hindi lahat yan 658 katao. So God bless dun sa mga hindi man nag-tap ng screen pero sumasubaybay sila sa atin ng palihim lang. At maging dun sa TikTok, doon sa Facebook, mayroon tayo mga may mga secret followers din tayo doon. Na-confirma ko lang na secret followers kasi nung nagkita kami ay sinasabi niya na ipagpatuloy ko yung ginagawa ko at nagulat siya. Nagulat siya at nagulat din ako na sumusubaybay pala siya. At saka si
Yun, si Brother Calix. God bless you, Brother Calix, at yung asawa na bigyan nawa ng kagalingan. In Jesus' name, amen. So, ano mga kapatid? Signing off na. Maingay yung dugdog.